Tungayan po natin ang salita ng Panginoon para po sa ating meditation for today. Matthew chapter 4 verse 17. Napakaikli po ng ating text ngayon. Sinasabi po riyan, from that time on, Jesus began to preach. And He said, repent, for the kingdom of heaven has come near. May the Lord add more blessing upon the reading of His Word. Let us pray. Panginoon, kami po nagpapasalamat sapagkat napakabuti mo sa amin. And Lord, ang iyong mga salita ay patuloy na nagbibigay kalakasan, patuloy na nagbubukas ng aming mga damdamin at kaisipan ng patungkol sa kaharian mo. Dalangin ko, Panginoon, na sa araw na ito ay walang sino man ang magmimintis na maintindihan at maisagawa at masunod ang kalooban mo na kami ay magsisi sa aming mga kasalanan. Lord, sa iyo ay pinagkakatiwala ang susunod na isang oras sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo, at ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Ang text po na binasa natin ay nagsasabi riyan na Jesus began to preach on this particular subject. Kauna-unahan, ito po yung yugto na katatapos lang ng Panginoon na nabautismohan. Katatapos lang niya na nanggaling sa wilderness na siya ay was tested and tried. And katatapos lang niya pumasok sa templo at binasa niya yung part sa Isaiah na nagsasabi na the Spirit of the Lord is now upon me. And so, right after that, ito yung kauna-unahang mensahe na nanggaling sa bunganga ng ating Panginoon. Ang sabi niya, repent! Magsisi kayo dahil ang kaharian ng Diyos ay narito na. Amen. Amen. Now, last Sunday we were talking about the gospel. Remember? Amen. Are we? Yes. Okay. Now, the gospel of the kingdom is this one. Kaya ang mensahe ng Panginoon ay dalawa. Magsisi and alamin na ang kaharian ng Diyos ay narito na. The kingdom of God has come near. Anong ibig sabihin doon? Si Lord ang kaharian. Kasi siya ang hari. May hari ba na walang kaharian? And so, si Lord ay dumating na. Ibig sabihin, andito na ako. Magsisi kayo sapagkat ang kaharian ng langit ay narito na. And so today, I am going to dwell on that particular word, repent. And the title of our message is, Unless You Repent. Maliban na kayo ay magsisi. Alam niyo ba na ang word na repentance, kakaiba kaysa sa iniisip ninyo. Pag nabanggit ang pagsisisi, makikita mo yung tao na umiiyak at nandun na yung kanyang paghihinagpis and minsan binubugog niya ang kanyang damdamin, ang kanyang dibdib. Hindi po yun ang tunay na repentance. Maaaring siya ay bahagi ng pagsisisi, ngunit hindi po yun ang kabuuan ng pagsisisi. In fact, ang biblical repentance, ayon sa Biblia, ang repentance ay tinawag na metanoia. Say the word with me, metanoia. Ang ibig sabihin po ng metanoia ay hango sa dalawang kataga. Yung word na meta, lagi natin nababanggit yun, yung word na metamorphosis. Pagka sinabing metamorphosis, is a process of change. Lalo na pagka yung sa biology, yung butterfly, simula sa cocoon hanggang sa kanyang paglabas, ang tawag doon ay process of change. Iyon ay metamorphosis. Hello? Amen. Now, yung karugtong naman yan na noia, ay galing po yun sa word na nous, na ang ibig sabihin ay mind. So, dalawang kataga, change at saka mind. So, ang ibig sabihin ng metanoia, which is the repentance, is a change of mind. Hello? Yeah. Kaya, kahit na you are full of regret,
you are full of yung tinatawag na remorse. Kung wala kang change of mind, hindi pa rin siya repentance. Amen? And so, let us hold that in our mind because it is not just regret, but a shift in how we see sin and God. Ito raw ay pagtingin kung ano ang kasalanan sa harapan ng Diyos. Okay? And so, biblical repentance is quite different. Kasi maaaring isang tao ay magkaroon ng regret at saka remorse, pero hindi naman nagbabago. Hindi naman nagbabago ang kanyang kaisipan. Okay? Maaaring siya ay nagre-regret na nakautang siya. Okay? At hindi siya makabayad. Pero uutang pa rin siya. Hindi yung repentance. Hello? At ayaw na niyang magbayad. Niiwasan niya yung kanyang mabayaran. Yan ay hindi repentance. Yan ay kawalang-gaan. Hello? You understand what I'm saying? Okay. True repentance transform how we think. Ang tunay na pagsisisi ay nagbabago ang kaisipan, nagbabago ang kilos, at nagbabago ang pamumuhay. Amen? Hallelujah. And so, alam nyo, si Saint Augustine. How many of you kilala nyo si Saint Augustine? Si Saint Augustine is one of the doctors of the church. Napakarami po nating mga bagay na minana kay Augustine. Siya ang nag-formulate ng Trinity. At alam niyo ba na si Augustine, bago siya naging Kristiyano, bago siya na-convert into Christianity, he was such an immoral guy. Palagi siyang nasa taberna. Palagi siyang nasa inuman. At he lived an immoral life. At the age of 32, he was converted. 32 anyos na siya nang siya makilala niya ang Diyos. At ito ay katubunan ng mga panalangin ng kanyang nanay. Ayon pa sa kanyang talambuhay, sabi niya, my mother was praying for me every day and I always hear my name mentioned. Every morning when I wake up, I hear my mother praying for me. And shortly after his conversion, habang naglalakad siya, may nasalubong siyang isang babae. Now, kilala niya ang babae niyon, and he ran away when he saw her. Tumakbo siya nung makita niya yung babae. Nakita na rin siya ng babae. Tinawag siya ng babae, sabi niya, Augustine, it is me. Ako ito, don't you recognize me? Hallelujah. He replied, yes, I know it's you, but it is no longer me. Hindi na ako yung dati mong kaulayan. Iyon na saan? Now, yun ang tunay na pagsisisi. Amen. Tumatakbo na sa kasalanan. Amen? Naranasan mo na ba yun? Hindi ko naranasan. Hindi ko naranasan na tumakbo sa kasalanan. Or umiwas sa kasalanan. Now, repentance is an inner change of the heart. Ito po ang sabi ni John Blanchard. Sabi niya, repentance is an inner change of the heart and mind, and it is the outward change of life. Hallelujah. Now, binabalik-balikan ko ito kasi ito yung kalakaran natin eh. Regret is something when you say, why did I do that? Now, remorse is a little bit deeper. When we detest and hate the very thing that we have done. But repentance is resolving not to do it again. So hindi, nakarating ka sa repentance pagka sinabi mo, hindi ko nagagawin siya, and I am going to take action to make it happen. And what are those actions na dapat mong gawin para maipakita mo na tunay ka nga nagsisi? Unang-una sa lahat, there must be a confession. Higit sa lahat, kailangan mong mangumpisal sa Diyos. Okay?
Kung pwede nga lang na tumayo ka dito sa harapan at sabihin mo sa nakakarami kanya lang, baka maiskandalo tayo, wag na. Ay, kaya baka maiskandalo ka. Or ang may kaugnayan sa kasalanan mo ay maiskandalo, keep it to yourself, confess it to God, or confess it to someone you trust. Confess it to someone that is your spiritual mentor. And so that you will be released. Kasi mahalaga ang confession, mahalaga ang pagsasabi na release ka sa kabigatan ng kasalanan. Okay? And pangalawa, kung kinakailangan daw ng restitution. Ano yung restitution? Pagka nagsisisi ang isang tao, hindi ibig sabihin na siya ay absuelto na sa kanyang kasalanan. Kung maaari niyang pagbayaran ito, kailangan niyang pagbayaran. So, hindi ibig sabihin pagka kinumpisal mo na ang utang mo kay Lord, okay, na hindi ka na magbabayad. Uy, magbayad ka. Hello? You understand? Hello? Yes. Hindi po napapahi yun. Lalo na kung inutang mo sa isang tao, naniningil na sa iyo at iniiwas-iwasan mo. Kapatid, hindi po pagsisisi yan. Hello? So, dalawang bagay po ang example natin sa Word of God patungkol sa pagsisisi. Tingnan nyo si Judas. Si Judas ba nagsisi? Hindi. Bakit? Remorseful siya. Akalain mo yun? Pumunta siya doon sa mga pari at isinuli niya yung 15 na silver coins. O 30 silver coins pala. Yung 30 silver coins, isinuli niya doon sa mga pari. Pero nagpakamatay siya pagkatapos. Hello? Hindi naka-move on. Bakit? Hindi siya nang-umpisal sa dapat niyang pang-umpisalan at yun ay ang Panginoon na kanyang binitray. Amen? Hallelujah. Pangalawa, kakaiba si Zacchaeus. You remember Zacchaeus? Yung putot na maniningil ng buwis? Umakyat sa sycamore, pagdaan ni Lord, sinabi ni Lord, "Oy Zacchaeus, bumaba ka at ako'y maghahaponan sa bahay mo." Kalahin mo ito, no? Tingnan mo nga naman, kahit na hindi pa nagsasabi ang Panginoon ng patungkol sa kasalanan, sa presence pa lang ni Lord, convicted na siya. Yun, nasa mo natin. Alam niyo, pagka nasa presensya ka ng Panginoon, hindi mo pwedeng ipagwalang bahala or hindi pansinin ang tinatawag na konviksyon ng banal na spirito. Bakit? Binigyan ka ng kabigatan ng Panginoon. Alam mo, sinabi ni Zacchaeus, sabi niya, convicted siya, hindi pa nagsasalita si Lord na kung anumang bagay. Sabi niya, Lord, kung mayroon man akong dinaya, ibabalik ko ang lahat sa Kanya. At kung mayroon man akong na-extort, I will return it 3 times the amount. Hallelujah. Ano ang sagot ng Panginoon? Sabi ni Lord, salvation is come into this house. Amen. Hallelujah. Bakit? May confession, may restitution. Amen. Correct? Yes. And so that is what repentance is all about. Ang hindi ko tayo nagsisimula, introduction lang ito kung gusto ko yung maintindihan nyo kung anong repentance eh. And so, alam nyo ba sa langit, pagka nagsisi ka, okay, I tell you that in the same way, there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents. Okay? Hallelujah. Walang okasyon sa langit na nababanggit doon na nagre-rejoice ang mga angels. Isang okasyon lang pagka ikaw ay nagsisi. Amen? Alay mo yun, mayroong nanonood, mayroong nagmamatyag sa bawat isa sa atin. At natutuwa sila pag ikaw ay nagpapalik loob sa Panginoon. Amen. Amen? Kaya hindi ka mo na. Kesa raw sa 99 righteous persons who do not need to repent. Okay? Now, another text that I want us to read is this. In Luke chapter 24, 46 to 47, he told them, this is what is written. The Christ will suffer. Ang Panginoon will suffer and rise from the dead on the 3rd day. Now, what is that statement? Anong tawag sa statement na yan? Anong tawag dyan sa Christ will suffer
rise from the dead on the third day. On the third day. Anong tawag dyan? Ang dali niya makalimot. Gospel! Hello? Okay? And kasama ng gospel ay ang repentance and forgiveness of sin will be preached in His name to all nations, beginning in Jerusalem. Alam niyo kapatid, hindi kompleto ang gospel. Hindi kompleto ang kaligtasan kung walang repentance. Now again, minsan dina-downplay natin ang repentance. Pinatatanggap natin ang tao kahit hindi nagsisi sa kanilang kasalanan. You know what? That is the reason why ang mga tao hindi fully converted. Kaya ang mga tao hindi fully born again. Why? Because there is no repentance. Hello? Yes. Kaya nagtataka ka, ang dami pumupunta sa church, ang dami rin nawawala. Bakit? Gusto lang natin patanggapin para meron tayong track record. Hello? Hallelujah. Until hanggang hindi ka nagsisisi kapatid, there is no salvation. I'll say that again, parang hindi nyo gusto eh. Hanggang hindi ka nagsisisi, walang kaligtasan. Amen. Mahina. Hanggang hindi nagsisisi, walang kaligtasan. Amen. Hallelujah. And so today, I'd like to share with you at least 4 things. Okay, may 4 na bagay na nais ko ibahagi sa inyo. Anong mangyayari kung hindi magsisisi ang isang tao? By the way, patuloy po tayo nagsisisi. Lahat na hindi na nagkakasala, pwede na umuwi. Okay? Lahat na hindi na nagkakasala dito sa 4 corners ng church, ay malaya ka ng kapatid na umuwi. Meron ba? Lahat na nagkakasala, say amen. Amen! Okay. Kaya kung tayo nagkakasala, patuloy pa rin tayo humingi ng patawaran sa Panginoon. In fact, every day. Yes. Sa gabi, bago ka matulog, alalahanin mo. Okay? Nakalina, namapalansya ka at dumaan yung amo mo, gusto mo siyang pasukin. Hallelujah. Nagluluto ka, masama ang loob mo, dinamihan mo ng asin. Okay? Kasalanan hindi. Kaya kailangan natin lagi mawapisalan. Hello? Amen! May dumaan na pogi. Nag-fantasize ka na kaagad. Kasalanan hindi. Kasalanan! Hindi lang ang lalaki na nagpa-fantasize, ha? True or false? True! Hello? Lahat na hindi na gumagawa ng ganito, ay napaka-righteous mo na. Okay? Hindi ka na bagay dito sa church. Amen? Amen! And so, ang tanong, ano mangyayari kung hindi ako magsisisi? Unless you repent, number 1, you will perish. You will perish. Ano perish? You will die. Ang masama pa nitong kamatayan nito, kasi pagka ang Kristiyano namatay, may hope siya of resurrection, di ba? Yan ang sabi natin noong nakaraang linggo. Na ang lahat ng nagbigay ng tiwala sa pangalan ng ating Panginoong Yesus, ng kanyang kamatayan at ng kanyang pagkabuhay na maguli, mayroong hope of eternal life. May resurrection na tinatawag. Pero ang hindi nagsisisi, ito ang sinabi ng salita ng Panginoon. Naiisip niyo ba, do you think that these Galileans were worse sinners than all the other Galileans because they suffered this way? I tell you no. But unless you repent, ano sabi niya? You too will perish. Na bakit nagsabi ang Panginoon ng ganito? Kasi may nagbalita sa kanya sa crowd habang nag-teach siya ng Sermon on the Mount. Some people told him na may mga Galileans na pinapatay sino na nga itong Poncio Pilato. And yung dugo daw nila ay inihalo pa sa kanilang inumin.
Okay? Now, mga marites siguro ito. Sabi sa Panginoon. Sabi niya, iniisip niyo ba na mga ang Galilean ito ay mas worse na sinner kesa sa inyo than all the other Galileans because they suffer this way? I tell you no. Ngunit, kung hindi rin kayo magsisisi, kayo rin ay magpe-perish. Or those 18, dinagdagan ni Lord, sabi niya, or those 18 who died when the tower of Siloam fell on them. Yung tori ng Siloam ay bumagsak at 18 katao ang namatay. Do you think they were more guilty than all the others living in Jerusalem? I tell you no. But unless you repent, you will also perish. Amen? Noong panahon ni Jesus, meron silang paniniwala na pagka maagang namatay ang isang tao, yun ay judgment ng Panginoon sa kanya. Okay, lalo na kung aksidente, lalo na kung pinapatay na. Ngayon, ang sabi ni Lord, naiisip nyo ba na sila ay worse sinners than you are? I tell you no. Pero kung hindi rin kayo magsisisi, you will also perish like them. You understand? Amen. And kayo na matitigas ang muso. If you will not repent, you will also perish. Yes. Hello? Amen. No one is as good and as merciful as the Lord. Binabalaan ko kayo. Wala nang ibang mabuti at mahabagin kaysa sa Panginoon. But even He, kahit na siya, He does not forgive the unrepentant. I'll say this again. God will not forgive the unrepentant. Amen. Do you think that your family members will go to heaven even if you don't tell them about the gospel? Not unless they repent, they will also perish. Yes. Do you think your husband, you love your husband, and if your husband does not believe and repent, they will also perish? Yes. Hindi mo siya makakasama sa langit. Lagi nating sinasabi, God, napaka popular na saying ito. Kanya lang, baguhin po natin ang ating pananaw. Mali po itong saying na ito. God hates the sin, but loves the sinner. Okay? There is no sin without a sinner. Yes. Okay? Hindi ba kinamumuhian daw ng Diyos ang kasalanan, ngunit hindi ang gumagawa nito. That's wrong. In fact, the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men. You cannot divorce sin from the sinner. Ulit. Hindi mo pwedeng paghiwalayin ang kasalanan at ang gumagawa nito. Yes. Maliwanag? Yes. So, minsan pinaplakate natin yung ating sarili. Alam mo, lalo na pag namatay na, nasa mabuting lugar na siya. Kaya, kapahingahan na siya, nagpahinga na siya. Kaya, hello? Maliban ang isang tao ay makilala niya ang anak ng Diyos. Maliban ang isang tao ay magkaroon ng relationship na sa anak ng Diyos. And His name is the Lord Jesus Christ. Maliban ang isang tao ay magsisi sa kanyang kasalanan. He is not going anywhere. He is going to hell. Yes. Amen? Yes. God hates the sin but loves the sinner. That is not true. God hates sinners and will judge them. Okay? Now, that is a big problem because you cannot divorce sin from the sinner. Transgression from the transgressor. Now, tingnan nyo ito. Mahal ng Diyos ang kasalanan. Mahal tayo lahat ng Diyos. Of course. Tingnan nyo ito. Habang nasa cross siya, sabi niya, Father, forgive them. For they do not know what they are doing. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. And they divided up His clothes by casting lots. But look, pagdating sa Acts chapter 2, verse 38,
Ito ang sinabi ni Apostol Pedro. Peter replied, "Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit." Now, taken out of context, ay parang hindi natin mabibigyan ng significance ito. Kanya lang, pagka binasa mo yung verse 36, so verse 38 ito, alin ang nauna? Verse 36 o 38? 36, of course. Kanya lang, hindi na natin nailagay dyan ng verse 36. Ang haba na eh. Ganito po ang sinabi ng verse 36. Therefore, ito po ay kasama sa preaching ni Peter. Sabi niya, therefore, let all Israel be assured of this. God has made this Jesus whom you crucified, both Lord and Christ. So, ibig sabihin, yung mga naandun ng mga Hudyo, yun din yung nagsisisigaw, "Crucify Him! Crucify Him!" Bigyan ng pagkakataon ng Panginoon na magsisi ng panahong ito at sinasabi sa kanila, "Repent and be baptized, every one of you." Bakit sinabi ito ni Apostol Pedro? Kasi may verse 37 pa. Di ba? Pagkatapos ng 36, verse 37. Ano yung verse 37, Pastor? Sabi ng nakikinig ng mga Hudyo na nagpapako sa Panginoon sa krus, ano ang aming gagawin? They were pricked to the heart. Sinulog daw ang kanilang damdamin. Ano ang gagawin namin? Ito ang gagawin nyo. Repent and be baptized, every one of you. For what? For the forgiveness of sin. Amen. Amen? Napakalaga ng repentance. Without repentance, there is no forgiveness. Hello? Amen. Hindi po automatic ang forgiveness eh. Amen? Kaya, mahalaga na pag lumalapit tayo sa Panginoon, lalo na pag mayroon kang conviction, may kagalit ka. Marami sa atin, Kristiyano ng matagal, pero pagka nagalit, parang walang Kristo eh. Hello? You understand what I'm saying? Amen. Ang sabi pa naman yun dyan, pagka ikaw ay galit sa iyong kapatid, hallelujah. Kaya anong sinabi niya? If you do not love your brother, you are a murderer. May murderer ba na aakyat sa langit? Wala. And yet, we continue to do so. Okay? Kanya nga, even if the righteous are scarcely saved, where are the haters going to go? Tahimik niya. Now, ulitin ko ulit. No unrepentant sinner will ever get into heaven. Ang hindi nagsisisi, hindi makakapunta sa langit unless they forsake their sin, they cannot enter there. The law of God is very plain on this point. Except a man repent. That's the language of the scripture. Hello? Kung meron kang kaulayaw, hindi ka kasal. Okay, magpakasal ka, kapatid. Amen. That is repentance. Yes. You understand what I'm saying? Amen. Pastor, napaka-imposible na kami makakasal. Then maghiwalay kayo. You are living in sin. You understand what I'm saying? Amen. Kayo ay namumuhay sa kasalanan. Kung ako ay nasa US, tatawagin nila itong hate speech. Praise God, wala ako sa US, nandito ako sa Hong Kong. Amen? Yan ang sinasabi ng Panginoon, that is immorality, sexual immorality. You need to break from sexual immorality. And it is not just about confessing, it is about renouncing. Amen. Okay? Sabihin mo sa iyong live-in partner, ano mo, mahal kita eh, kaya lang, mas mahal ko si Lord. And then magiging patutuo yun sa Kanya. And then magkasundo ngayon na kayo ay magpakasal. Yes. Amen. Huwag nang mag-isip na mag-iihaw na kung ano-ano dyan. Mag-chokes to go na lang. Amen. 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 Gusto
Gusto mong lumakad ng naaayon sa kalooban ng Diyos? Pakasal ka. Amen. Hello? Pastor, bakit ang pinting mo yun? Kasi uuwi na ako eh. This brings us to number 2. You will not only be perished, you will be punished. Amen. If you do not repent, if you do not turn. Alam niyo sa Papua New Guinea, bago basahin yung verse. Ang tawag nila sa repentance ay, meron akong preacher na naalala ko lang siya, kada tapos ng kanyang message, ganito ang sasabihin niya, Husa by Tannenberg. Now, say it with me, Husa. Husa. Ang ibig sabihin mo ng husa sa kanilang lingwahe, sa Ingles ay who. Kaya, who, sa. Okay? Who ang ibig sabihin nun? By is. Who is going to? Tannenberg is to turn his body. Tanim means turn. Bel means body. So, who is going to turn around his life? Yun lagi ang challenge niya. Sino ang gusto mag-repent ngayong umaga nito? And then makikita mo yung mga native tatakbuhan dyan sa harap ng altar because they want to repent. Beautiful thing. Amen? Mamaya, tatanungin ko kayo, Husa by Tannenberg. Who is going to repent? Amen? Eh sa Papua New Guinea, parang ang isang chieftain can have as many wives as he can. Eh nung realize niya na hindi kalooban ng Diyos na marami siyang asawa, ang hirap. Kasi sa kanilang society, hindi mo pwedeng iwaksi ang mga asawa mo. Pag binaksi mo yan, ay papatayin ka ng buong tribo. Ngunit yung mga chieftain na nagbabago at nakakakilala sa Panginoon, isa lang ang sinasabi nila, okay, hindi ko siya hihiwalayan, pero hindi ko na siya sisipigan. Hello? Amen. 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 Kaya mo. Now I don't know. Kapatid, sometimes the Word of God is very hard. Sometimes I come across as very stern. And yet, this is what the Word of the Lord says. Huwag kang mag-alala, aayusin ni Lord ang buhay mo. Amen. Amen? So that brings us to the second. And Jesus began to denounce the town in which most of His miracles has been performed because they did not repent. Sa dinami-dami ng mga himala na ginawa ng Panginoon, sa dami-dami ng ginawa na favor ni Lord sa iyo, sa dami-dami ng mga pagkakataon na binigay ni Lord sa iyo, sa napakadaming mga opportunities na itinagkaloob sa iyo ng Panginoon, sa dami-dami ng mga biyaya na tinanggap mo sa Panginoon. Kapatid, pag hindi ka nag-repent, ano mangyayari? You're going to be punished. Woe to you, Chorazin, sabi ni Lord. Woe to you, Bethsaida. For if the miracles that were performed in you had been performed in Tyre and Sidon, they would have repented long ago in sackcloth and ashes. But I tell you, sinasabi ko sa inyo, it will be more bearable. Okay? For Tyre and Sidon on the day of judgment than for you. Now, ang judgment na sinasabi dito ay future tense pa. Pero maaaring ang punishment mo ay ngayon na. Kasi lahat ng kasalanan, merong consequence. Yes. Sabi niya, may consequence lahat ng ginagawa natin. Yes. Pag mabuti ang ginawa mo, may consequence din siya. Pag masama ang ginawa mo, may consequence din. Amen? How many of you believe the Lord is just? Amen. Yes, He is. Yes, He is. Okay? Sabi ni Lord sa Matthew 12:41,
ang mga tao sa Nineveh will rise up at the judgment with this generation and condemn it because they repented at the preaching of Noah. And behold, someone or something greater than Noah is here. Jonah is here. Okay? Tagalogin natin. Ang mga mamamayan ng Nineveh ay tatayo sa judgment day sa generation ito at i-condemn nila sila. Bakit? Sapagkat nangagsisi sila sa pamamahayag ni Jonah. Alam nyo yung preaching ni Jonah, 7 words lang. 40 days and Nineveh will fall. And they know why Nineveh is going to fall. Because of their wickedness. And all of them repented, all of them put on sackcloth and ashes, and the Lord relented. Nagbagong isip ni Lord. Instead na gunawin sila, binigyan sila ng kalayaan ng Panginoon. Kaya, sabi nga ni Jesus, tatayo silang lahat. Ibig sabihin, nandun sila sa langit. Okay? And behold, kung sila ay naniwala sa preaching ni Jonah, something greater is here. And His name is the Lord Jesus Christ. Amen? Amen. Kapatid, kung ikaw ay narito, minsan may pinagagawa sa iyo, Panginoon, ayaw mo eh. Okay? Ingat ka. Hindi habang panahon ay mahaba ang patience ng Panginoon. Darating ang panahon na it's judgment time. It's consequence time. God, sabi ni A.W. Tozer, God will take 9 steps towards us. Kukunin ng Panginoon ang 9 na hakbang. Ngunit ang ika-10, He will incline us to repent. He will not take the 10th one. It's yours. Amen? But He cannot do our repenting for us. Hindi pwede na si Lord ang magre-repent para sa iyo. Ikaw ang gagawa nun. Hello? Amen. And by the way, sorry na lang yun, hindi na kita pwedeng ipag-pray pagkapatay ka na. Amen. You understand? Yes. Why? Because there is no repentance after death. Yes. Hindi na kita pwedeng ipagtirik ng kandila. Kahit 1,000 kandila, ilagay ko doon, masusunog lang ang simbahan. Hindi ka pa rin maliligtas. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Hindi bukas, hindi mamaya. Ngayon ang araw ng pagsisisi. Ngayon ang araw ng pagtalikod sa kasamaan. Ngayon ang araw ng paglayo. Paghiwalay sa kasalanan. Bakit? Kasi nga, mayroong consequence lang eh. Hello? And there is no repentance after death. Kahit na magbayad ka pa ng mananalangin sa iyo ng 1,000 Hail Mary, wala na mangyayari. Amen? Sabi ni A.W. Tozer again, the idea that God will pardon a rebel who has not given up his rebellion is contrary both to the scriptures and to common sense. Minsan, ang rebellion natin, hindi lang sa Panginoon eh. Sometimes we rebel with leadership. Sometimes we rebel with the church. Sometimes we rebel with the pastor. Cuidado ka kapatid. Lalo na kung dito ka nakaranas ng kaligtasan. Hindi ko ibig sabihin na hindi ka na pwedeng lumayo dito sa church na ito. Pwede naman. Kaya lang magpaaral ka na maayos. Amen. Amen? Huwag kang mag-iwan ng sama ng loob. Because, isa lang ang ibig sabihin nun, you rebelde ka. True. Okay? The idea that God will pardon a rebel who has not given up his rebellion is contrary to the Word of God. And it is contrary to common sense. Amen? Hallelujah. Okay? Ilang beses na nagpatawad tayo, nabubudol ka tuloy. Amen? Papasok sana ako sa politiko, hindi na lang. Okay? That brings us to the third.
your life, unless you repent, your life is pointless. Hanggang hindi ka nagsisisi, pointless ang buhay mo. John said to the crowd coming out to be baptized to him, "You brood of vipers, who warned you to flee from the coming wrath?" Hindi ng water baptism na ito. Yung in charge ng water baptism, tatawagin ng ahas. Bakit kaya ganun si John the Baptist? Kasi nadi-discern niya. Napakitang tao lang ang kanilang pagpapautismo. Sabi niya, kayo na mga anak ng ahas. Okay? Mga halas kayo mong bagko. Who want you to flee from the wrath to come? And then he said, produce fruit in keeping with repentance. Alam niyo si Lord? Lagi ang gusto niyang makita sa iyo bunga. Kung walang bunga, pinuputol yung punong kahoy. Amen? Ilang beses ito na makikita mo sa mga parables. Minsan nag-iintay si Lord ng bunga ng isang punong kahoy. Sabi niya, ilang taon na ako pabalik-balik sa punong ito. Hanggang ngayon, wala pa rin siyang bunga. Bakit hinaayaan niyo ito na magpatuloy? Nag-o-occupy ng space. Putulin na siya. Mabuti na lang, mayroon yung caretaker. Sabi niya, Lord, pwede ba bigyan mo pa siya ng isang taon? Amen? Yung caretaker na yun, si Jesus. Sabi niya, I will take care of this person for another year. Pag hindi pa siya nagbunga ngayong taon nito, putulin na natin. So you see, puputulin pa. Pagka hindi ka nagsisi, kapatid, puputulin pa. Hello? Yes. Hallelujah. Produce fruit in keeping with repentance. Naalala niyo ang Panginoon, bago siya pumasok sa Jerusalem, merong isang fig tree. Gutom siya, tumingala siya para makakita kung may bunga, walang bunga. Sabi niya, walang bunga. He cursed the fig tree and the following day, it died. Para sa Panginoon, ang number one thing na inaasahan niya sa iyo ay magkakabunga ka. Na dalawang klase ang bunga. Bunga ng kaluluwa. Dapat kung nagsisi ka, may bunga ang iyong pagsisisi. Makikita ng tao, madadama ng anak mo na nagbago ka na, hindi ka na sumisigaw. Madadama ng asawa mo na nagbago ka na. Madadama ng pusa. Kahit pusa, madadama niya, hindi mo na siya sinisipa. Amen? Madadama ang pagbabago. Bunga ng pagsisisi. Hello? Amen. Hallelujah. Kung hindi nakikita ang bunga, ibig sabihin unfruitful. Bao. Barren. Amen? Ano ang ginagawa natin sa mga bagay na hindi napapakinabangan? Abay, pinuputol. Okay? Now, sabi niya, huwag mong sasabihin sa akin na si Abraham ay iyong ama. Gawin po natin contemporary sa ating panahon ngayon. Aquino translation. Okay? Or version. Huwag mong sabihin sa akin ang tatay mo, pastor. Huwag mong sabihin sa akin ang kapatid mo nasa Bible college. Huwag mong sabihin sa akin na simula pa ng bata ka ay nananampalataya ka na sa Panginoon. Kung ang gawin mo ngayon ay hindi Kristiyano, hindi ka ligtas. Amen. Hello? Amen. And by the way, hindi makakatulong sa iyo ang tatay at nanay mo. Kahit si Abraham, hindi makakatulong sa iyo. Sapagkat ang kaligtasan ay personal! Amen. Kaya hindi ka na dapat nagpapaalam kung ikaw ay magpapabaptize, paalam mo na ako kay nanay. Ano ang pakialam ng nanay mo sa kaligtasan mo? Amen. Hindi ka na dapat nagpapaalam sa asawa kasi personal yan. Hello? Amen. Bakit? May magagawa ba siya tungkol sa kasalanan mo? Wala. Sino ang nagligtas sa'yo? Lord. Sino nagbibigay ng mga tumutugon sa iyo mga panalangin?
Sino ang nagpapagaling sa iyo? Magagawa pa ng asawa mo yan. Eh, bakit takot ka sa kanya? Hello? And then he said, the axe. Ano yung axe? Parol. Ay nakaamba na sa lahat ng ugat ng punong kahoy. I want you to picture that. May anghel na nakaamba sa'yo. Hello? Kaya minsan kahit na ano ang pagpupunyuti mo, kahit na ano ang pag-i-strive mo na magkapera, kahit na ano ang pag-i-strive mo na magkaroon ng maalwang pamumuhay, lahat yung gipit. Kasi nga ang buhay pointless. Walang bunga eh. Amen? Bakit ba ako ng church ngayon? Hallelujah. Every tree that does not produce good fruit will be cut down and thrown into the fire. Isa sa gusto ko sa mga Pilipino, ang dali nilang makaintindi ng talinghaga. Ang tutulong ng Pilipino, pero ayaw sumunod. Amen? Hindi ko naman kailangan ipaliwanag niya. Alam niyo ang ibig sabihin. Napakasimple niya, di ba? Amen? And yan. Hallelujah. Gusto ko ang sinabi ni C.S. Lewis. Sabi niya, lahat daw ng uncorrected error. Okay? Yung mga pagkakamali na hindi na itatama. And unrepented sin, mga kasalanan hindi naihingi ng tawad, is in its own right, sa kanyang sarili, nagiging fountain of fresh sin flowing to the end of time. Namin ito medyo mahirap intindihin. Ang ibig sabihin nito, pagka mayroong mga kasalanan na hindi mo na ihingi ng tawad, mga anak kaya. Hello? Yes. Magpupunga yan. Kaya lang hindi yung bunga na gusto ng Panginoon eh. And kaya it is going to multiply. And that is the reason why sin is its own punishment. Not unless you confess it. Hello? Yes. You remember Jacob? Okay? Takbo siya kasi may kasalanan siya kay Esau. Alam mo yun? Dala-dala niya yun sa kanyang konsyensya for 20 years na nandun siya sa pamamahay ng kanyang tiyo. Pagbalik niya, dala-dala pa rin niya. Takot na takot siya kay Esau eh. Mabuti na lang si Lord na napaka-buti ng Panginoon. Ginapi ni Lord si Jacob, nakipaghamok sa kanya. Tinanong siya, ano ang pangalan mo? You need to admit this in your life. I am a stealer. Hallelujah. I am a deceitful man. Not until he owned that. Not until he confessed it, the Lord would not have blessed him. There should be no Israel today without the confession of Jacob, without his repentance. Hello? Kaya, yung pagsisisi, it is a potential gift na it is going to change the course of your history. It is going to change the course of your life and your destiny. Amen. And how come? Why did you do it? Ano ang pumipigil sa iyo? Hallelujah. When your life is pointless. Kapatid, ano ang pakinabang na lagi kang narito pero ayaw mo namang gawin ang kalooban ng Diyos. You see,
Lahat daw ng nagtatago ng kanyang pagkakamali, hindi He will not prosper. If you keep your transgression, yung transgression is paglapas ba? Sa Bisaya pa yan. And sabi dyan, do not step on the grass. Kung step ka, transgression yan. Amen? Hello? Amen. Yung ibig sabihin ng transgression, kasalanan pa rin yun. And so, sabi dyan, whoever conceals his transgression will not prosper. Hindi ka talaga mag-prosper. Umot na lang mo dahil. Yeah? But he, tingnan nyo ito ang kabaligtaran. Pagka ikinumpisal mo siya, at iniwasan mo siya, forsake them, ano raw ang matatamo mo? You will have mercy. Amen? Which one do you like? Oh, I would rather have mercy. Because if God's mercy is on me, there is prosperity. Amen. Eh, isa lang naman ang ipinunta ko dito sa Hong Kong, di ba? Lahat ng nagpunta dito sa Hong Kong, isa lang ang objective para mag-prosper. True or false? True. Bakit ka pa pupunta dito kung ang ano mo lang ay gusto ko lang mastor na manood, magmasid-masid, okay? Hallelujah. No. Andito ka kasi mayroon kang purpose, mayroon kang ambition, mayroon kang goal. And yet, kahit na yung mga goal na yun at yung ambition na yun is far out of reach if you do not repent. Amen. Amen? Amen. Wow. Ituloy ko pa? Yes. Mas kalungha ito eh. Okay, number 4. Sige na, ituloy na natin. Sanda lang. So yung sa katabi mo is last na. Okay. If you will not repent, you will be plagued. Ano yung plague? By the way, let us pronounce this properly. Plague. Plague. Hindi siya plow. Okay? Plague. Ano yung sabihin ng plague? Salot. Amen? The rest of mankind. Now, this brings you to the book of Revelation, which is future. Now, sinasabi na sa atin ng Panginoon na pagdating ng araw, may mga tao na hindi mamamatay sa mga salot. Ngunit hindi pa rin sila nagre-repent ng kanilang ginagawa ng kanilang mga kamay. They did not stop worshiping demons. Now, how do you worship demons? Now, ingat kayo sa mga pinakikinggan ninyong mga awitin ngayon kahit na Christian. Some of them are demon worshippers. Amen? Minsan kahit ang lyrics ay napakaganda, pero ang kumakanta, hallelujah, ay walang maayos na pamumuhay sa Panginoon, ganun pa rin. Okay? Worshipping demons and idols of gold, silver, bronze, stone, and wood. Idols that cannot see, or hear, or walk. Nor did they repent. Di rin sila nagsisi sa kanilang murders. Na alam niyo, pagpatay ng tao, hindi lang yung ikitilin mo ang buhay niya. Nagsabi ka lang ng masama, that is already murder. Sasaluhan mo ng pagkamuhi, lalo-lalo na kung kapatid sa pananampalataya, without ka kapatid. Amen? Hello? Amen. Hallelujah. Repent of their murders, their magic arts, their sexual immorality. Okay? You see, until the end of the Bible, na mabanggit ang sexual immorality. Okay? Kayo na may mga nobyo dyan, hindi po ako against na magnobyo ka. Huwag po ninyong ibigay ang katawan ninyo na hindi pa kayo kasal. That is sexual immorality. Yan po ay fornication, yan po ay pakikiapit. Hello? Amen. Wala na magagalit sa akin. Umalis na lahat.
Okay? Di ba ako nagbibiro, kapatid? This is not a joke. Yes. Minsan, binibigyan natin ng laya. Ito po ay kalakaran ng mundo. Hindi ito kalakaran ng Diyos. Yes. Amen? Hindi mo nag-a-approve si Lord. Bakit mo gagawing curse ang iyong marriage just for a moment of bliss? Maghintay ka na i-bless ng Panginoon ang marriage mo. Magpakasal kayo bago tayo maggumawa ng kung anumang bagay. Hello? Amen. Okay? And their tests. Ang ilang mga pagnanakaw. You see, sabi ni Thomas Brooks, ang kasalanan daw ay salot. Yeah. The greatest and the most infectious plague in the world, and yet, how few are there that tremble at it, that keep at a distance from it. Minsan, napakahirap sa ating lumayo. Minsan, hindi tayo iisip. And it is going to cost us our testimony, it is going to cost us our joy, it is going to cost us our very salvation. And if you have crossed that line already, well, andito ka pa, may pag-asa ka pa. Confess. If we confess our sins, He is faithful and what? Yes. To forgive us our sins. And to cleanse us from all unrighteousness. Habang may pag-asa pa, kapatid, hindi pa nagbabalik ang Panginoon. You know what? There is this one evangelist. He was speaking to 1,000 people in one church at sabi niya, ang unang bungad niya sa kanyang pagsasalita, my dear friends, prepare. The Lord might be coming today. And you know what? All of the people stood up and began to clap their hands. Hallelujah. Alam mo, every day of our life, pasama ng pasama ang mundo eh. Amen? Pasama ng pasama. Hindi ka ba nagugulat ng minsan na, oh my God, bakit nagagawa ng tao ito? Kasi nga, nasa last days na tayo. Ang daming nalilin lang ngayon ha. Ang daming, hindi mo sukat akalain na, ang tagal na sa Panginoon, hindi pa rin nagpupunta. Hallelujah. Where will the unjust and the sinner go? My friends, you will be plagued. If you are not going to repent, you are going to be plagued. Alam niyo ang epekto ng kasalanan? Para siyang sakit eh. Tingnan mo si David, sabi niya, nung hindi ako kumikibo sa aking kasalanan, when I kept silent, my bones wasted away through my groaning all day long. For day and night your hand is heavy on me. Naman asal mo na pa ito na nang hindi ka pa nangungumpisa, talagang bigat ng kamay ng Panginoon sa balikat mo. Ito ay nararanasan lang ng tunay na Kristiyano. Pagka tunay na Kristiyano pagka sumemblang ka sa Panginoon or baluktot yung nadaanan mo, ang bigat ng kamay ng Diyos sa'yo. Yes. Lalo na kung hindi na nag-aatubili kang mangumpisal. Okay? For day and night your hand was heavy on me. My strength was sucked as in the heat of summer. And then something happened. Then I acknowledged my sin to you. Hindi ko na pinagtakpan ng aking kasamaan, ng aking iniquity. I said, I will confess my transgression to the Lord. And you know what? You forgave the guilt of my sin. Amen. Hallelujah. The healthiest of all believers are those who confess their sins and their weaknesses. Siguro naman, at this moment, alam mo na kung ano yung weakness mo. Amen? Hallelujah. Hallelujah.
Alam mo, pag Kristyano ka, hindi ka marunong mag-confess sa Panginoon. In fact, I'm going to give you this advice. Confess your sins on a daily basis. Okay? Get right with God every night. Kung nakalimutan mo sa gabi, sa morning, get right with God. You will be the most joyful Christian. You know why? The Lord always forgives. Amen. Hallelujah. Kaya marami sa mga sakit natin ngayon, meron ka o meron ako. Is because of sin. Yes. Ang bunga ng kasalanan, alta presyo. Bunga ng kasalanan, diabetes. Bunga ng kasalanan, kung ano-anong mga tumor na tumutubo sa iyo. You know why? Yun ang sabi ni James. Therefore, confess your sins to one another and pray for one another so that you may be one. Para daw gumaling ka, ay mampisal. Amen? And so, pagka something, usong-usong ngayon yung parang aneurysm na mga sintomas ang daming sumasakit ang ulo, na sabi ko nga, well, first and foremost, ang unang step ka agad na tatanungin mo pagka may sakit ka is this. Lord, anong nagawa kong kasalanan sa iyo? Hello? Minsan yung kasalanan, hindi, very innocent siya. Sumubra lang ang kain mo ng taba. Yes. Hindi natin ina-acknowledge yung kapatid. Marami sa kasalanan ang ginagawa ng tao ngayon parang hindi niya alam na kasalanan. But gluttony is sin. Yes. Hello? Yes. Pagka ikaw ay masiba, pero ayaw mong aminin na ikaw ay masiba. Hello? Abay, madali po yun. Okay? Tumingin ka sa salamin. May nagagalit na naman sa akin. Okay? Tambok is life. Alam niyo, confession time. One of the hardest things to repent of, lalo-lalo na sa pagkain, lahat ng pinagbabawal sa iyo, yun ang gusto mong kainin. At ang nagiging justification natin, yung ating maintenance. Dadalwain ko ang maintenance ko ngayon. Dahil ako ng 2 plato, gano'n. Kapatid, tanga. That is not the purpose of your maintenance. Amen? Na minsan nagtatawa tayo. Pero totoo. You know, totoo. Sabi ni Lord, ang anak ko ayaw talagang maniwala eh. Okay? Ano sasabihin mo niyan? Tapos sasabihin mo na, in Jesus' name. Nagtatawa sa Lord eh. Okay? Masabi natin na, alam natin na bawal eh. Ibang tayo, ginagawa natin. Tapos pagka nandun na yung symptoms, dinadala natin sa in Jesus name. Okay? Wrong. We need to repent. Amen. The last slide. We may feel unworthy of forgiveness. There are times na sabi ko, Lord, so na akong kaya yung ilang tawag sa iyo. How many of you ganun din ang nanggaling? Amen. Okay? Now, read this with me. We may feel unworthy of forgiveness whenever we sin. I'm already a Christian and yet I'm still failing God repeatedly. How can I expect Him to forgive me? Well, my friends, He forgives. Forgiving sins is God's business. But I'd rather confess my sin over and over again
And it's up to Him. Sometimes I tell God, Lord, you can change me. Why is it you have changed me a lot? Why is it that there are portions in my life that you do not change? Bakit, Panginoon, na may mga bahagi ng aking buhay na parang hindi ako nagbabago? And then I confess again. You know what? The Lord forgives. Amen. He is faithful and just. Now, thankfully, God promises us that. We have read the verse already a while ago. And so, my question is, after them is, kusa may tanim ba? Who is going for it? Shall we all rise? Lord, I come to you with that mind. Would you read that song? Lord, I come to you. Let my heart be changed. Rain flowing from the grace that I found in you. Lord, I come to know the weakness
Tatlong category po ang pwede natin ikumpisal sa Panginoon. Kasalanan natin laban sa Kanya. Maybe you are unfaithful. Maybe you have stopped your regular trusting God. Malamig ka sa Kanya, kapatid. Pari natin itong ikumpasal sa Kanya. Pangalawang kategory ay kasalanan sa kapwa. Maaaring yun ay asawa mo, maaaring yun ay anak mo, maaaring yun ay kaibigan, hindi ko alam. At pangatlo, kasalanan sa sarili. Kapatid, ang Panginoon nandito sa ating kalagitnaan. Lahat po tayo may kasalanan. Lahat po tayo kailangan ng reconciliation sa Panginoon. Lahat po tayo kailangan ng paglilinis. And so lahat po na alam mo sa sarili mo, kung meron mang isa sa kategory na ito, na alam mo na may nagawa ka, alam mo na may kahinaan ka, lalong-lalo na. Alam mo na may ginawa ka, kailangan malaman ng Panginoon. Alam na niya yun, kapatid. Gusto lamang niya na maalam mo ang iyong sarili. Na pakumbaba tayo, ating harapin ang Panginoon na siyang maghuhusga sa atin. And so, nais kong ipanalangin ka sino ka man. Marahil ay narito ka, hindi mo pa na ipagkaloob ang buhay mo sa Panginoon. Itaas mo ang kamay mo. Bakit ikaw ay narito? Inuusig ka ng iyong konsensya. Nais kang patawarin ng Panginoon. Marahil ay narito ka, nais mong magbalik yung kay Lord. Taas mo ang iyong kamay. And so, sa mga sandali nito, just lift up your hands wherever you are. And I am going to pray for each and every one of you. Sumama ka sa aking panalangin. Sabihin mo kay Lord kung ano yung dapat mong hingin ang tawad sa Kanya. Sabihin mo sa Kanya na, Lord, gusto ko lang magkaroon ng peace of mind. Gusto ko lang magkaroon ng breakthrough. Gusto ko lang, Panginoon, na magkaroon ng kalayaan sa lahat ng mabigat na kamay mo sa aming balikan. I will ask the Holy Spirit first to reveal things to you this morning. Panginoon, sa ngalan ni Jesus, I ask, Holy Spirit, Lord, minsan ay hindi namin kayang magsisi sa aming sarili lamang. Lord, ang pagsisisi ay gift na nanggagaling sa iyo. Dalangin ko, Lord, na ang banal na Espiritu sa mga sandaling ito, Panginoon, ay ihayag mo ang kadiliman, ihayag mo ang mga maruruming bahagi ng aming puso, ihayag mo, Panginoon, ang maruruming bahagi ng aming katawan. Ihayag mo, Lord, ang mga maruruming bahagi ng aming isipan. And Lord, sa ngalan ni Jesus, matapuan ang bawat isa sa amin ang humingi ng tawad sa iyo sapagkat alam namin, Lord, maliban sa iyo, walang kapatawaran. Maliban sa iyo, Lord, walang kalayaan. Maliban sa iyo, Panginoon, pointless ang aming buhay. Lord, maliban sa iyo, may nakaambang palakol sa puno ng bawat isa. O yan, Lord, nalangin ko, Panginoon, I pray in the name of Jesus that we will all, kami lahat, Panginoon, simula sa amin, hanggang sa kahuli-hulihang bahagi ng iglesia ito, ay magkaroon, Panginoon, ng kalayaan, Panginoon, sa damdamin, at sa mga kasalanan, Panginoon, na aming ikinukumpisal sa iyo ngayon. Can I give you a few moments with the Lord? Can I give you a few moments with the Lord? Sa mahina lamang, sa isip mo lang, taas mo ang iyong kamay, surrender mo ang buhay mo sa Panginoon. And just tell the Lord, Lord, forgive me. And I want you to be specific. I want you to be specific. Tell the Lord about it. Alam na niya kung ano yung ngunit kailangan natin sabihin sa Kanya. Kasi nais ni Lord na specific tayo sa lahat ng mga hinihingi natin ng tawad sa Kanya. Go ahead. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. 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 Lord Jesus. Holy Spirit, move in a very special way. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord.
Yes, Lord. Yes, in the name of Jesus. In the name of Jesus, let go. Let go. Let go. Let go. Let go. God is faithful. He will cleanse you from all unrighteousness. God is faithful. He will forgive. God is faithful. He will release you. Hallelujah. Hallelujah. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, salamat po sa umaga nito. Kami ay nasa harap ng iyong trono, Panginoon. Lord, kami ay bukas na aklat. Lord, wala kaming may itatago. Wala kaming may pagmamalaki. Lord, ang aming katuwiran ay maruming basahan sa iyong harapan. Lord, maliban na kami ay iyong patawarin, hindi kami magkakaroon ng kapayapaan. Yes, so Lord, narito kami sa umaga nito. Humihingi ng tawad sa iyo. Humihingi ng favor sa iyo, Panginoon. Lord, sinabi mo na ang lahat ng hihingi ng tawad sa iyo ay hindi mo ipagkakaamulo. Hindi mo iiwasan. Ngunit, Lord, bibigyan mo ng kapatawaran ang bawat isa. Hindi dahil sa kami ay mabuti, ngunit dahil sa ginawa ng iyong anak na si Jesus. Lord, pinasan na po ng aming Panginoong Jesus ang aming mga kasalanan. Lord, we confess it before you. Help us, Lord. Help us to make right with ourselves. Help us to make right with our fellow man. And help us to make right with you. Lord, na kami ay magkaroon ng maayos na relationship sa iyo, Panginoon. Lord, salamat po. Pinuputol mo ang lahat ng ugnayan namin sa kasalanan. Pinuputol mo ang lahat ng ugnayan namin, Panginoon, sa mga pagkakamali. Lord, tulungan mo kami na ituwid ang lahat ng dapat na maituwid. Tulungan mo kami, Lord, na bayaran ng lahat ng dapat na mabayaran. Tulungan mo kami, Panginoon, na ma-reconcile ang dapat na ma-reconcile. Lord, sa iyo ay pinagkakatiwala ang buhay ng bawat isa. Salamat sa kapatawaran, salamat sa paglilinis, at salamat sa kapayapaan ng kapatawaran. Sa iyo, pinagkakatiwala ang bawat isa. Sa iyo, pinagkakatiwala ang aming mga buhay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo, purihin po natin ang Panginoon. In Jesus' name, and everyone would say, Amen.